Pinagbabayad ng korte si Anjo Yilana ng 3.5 million pesos matapos manalo ang TVJ Productions sa defamation case laban sa kaniya. Ayon sa desisyon ng Regional Trial Court ng Mandaluyong City, Branch 279, pabor ang korte sa TVJ Productions Incorporated sa civil case nito laban sa Dating Eat Bulaga co-host. Inutusan si Yelna na magbayad ng tig 1 million pesos para sa temperate damages, moral damages, at exemplary damages. Bukod dito, pinagbabayad din siya ng 500,000 pesos para sa attorney's fees at litigation expenses. Ayon sa desisyon, magkakaroon din ng 6% annual legal interest ang naturang halaga mula sa pagiging final ng ruling hanggang sa ito ay ganap na mabayaran. Nagsimula ang kaso matapos ang serye ng live streams at social media posts ni Yilana sa TikTok at Facebook noong 2025. Sa mga naturang broadcast, nagbitiw umano siya ng mga pahayag laban sa management ng Eat Bulaga at sa mga long-time hosts ng programa. Kabilang dito ang alegasyon tungkol sa umano'y syndicate sa loob ng noontime show, pati na ang mga personal na pahayag laban kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ayon sa TVJ Productions, mali, malisyoso at nakasisira sa reputasyon ng kumpanya at ng kanilang programa ang mga pahayag ni Yilana. Sa naging ruling ng korte, sinabi nitong napatunayan ng TVJ Productions ang karapatan nitong protektahan ang goodwill at reputasyon ng Eat Bulaga na isa sa pinakamatagal ng noontime variety shows sa bansa. Bilang bahagi ng desisyon, naglabas din ang korte ng permanent injunction laban kay Yilana. Ibig sabihin, pinagbawalan siya, pati ang kanyang agents, representatives, at sino mang kikilos para sa kanya na mag-post, mag-broadcast, mag-share, mag-distribute, o mag-re-upload ng mga pahayag na itinuturing na defamatory laban sa TVJ Productions, Eat Bulaga, at sa mga host nito kung direktang naaapektuhan ang reputasyon at brand equity ng programa. Sakop ng pagbabawal ang TikTok, TikTok Live, at iba pang social media o digital platforms. Ipinaliwanag din ng korte na ang temperate damages ay para sa unquantifiable commercial injury sa brand equity ng TVJ Productions. Ang moral damages naman ay para sa napinsalang goodwill ng kumpanya, habang ang exemplary damages ay ipinataw bilang babala laban sa reckless use of social media platforms upang makasira ng karapatan at reputasyon ng iba. Matapos ang ruling, naglabas ng pahayag ang TVJ Productions at Eat Bulaga kung saan tinawag nilang vindication ang desisyon para sa integridad ng programa, mga host, management, at dekada ng tiwala mula sa mga manonood. Dagdag pa ng grupo, nagsisilbing malinaw na babala ang desisyon na hindi dapat gamitin ang social media nang walang ingat upang sirain ang karapatan ng iba. Sa ngayon, wala pang pampublikong tugon si Anjo Yilana tungkol sa desisyon at wala pa ring malinaw na pahayag kung aapela siya sa ruling ng korte.